Magandang araw po, Sir Gimbal. Nais ko lang pong ibahagi ang kwento ng aking kabanda na kaibigan ko rin. Medyo mas malalim sa pagiging magkaibigan, Sir Gimbal. Dahil nga may crush ako sa babaeng iyon. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Cindy, aka Chen. Nagpaalam naman ako sa kanya na ibabahagi ko ang kanyang kwento sa inyong channel. Pero bago ko po simulan ang kwento ko, itago nyo na lang po ako sa pangalang Jim. Gitarista ako sa banda namin. At minsan, sumasali kami sa mga barangay pag may band competition. Matagal-tagal lamang ay umalis yung vocalist ng grupo namin dahil sa di namin maintindihan na rason. Huli na namin namalayan na may iba na pala itong bandang sinasalihan. Kaya medyo sumama ang loob namin. Matagal-tagal na rin po kasi ang aming pagsasama. Kaya naman, di man kami naging masaya sa bigla ang pag-alis nito. So, nagpunta po kami sa isang bar ng aking mga kabanda para nga maglabas ng hinanakit sa buhay. Pre, paano kaya tayo nito? Sayang naman nung isa nating contest, di tayo kompleto. Oo nga, bakit ba naman kasi umalis pa si Grace? Dapat sinabi na lamang niya na kung ano ang problema niya. Kaya nga, hirap naman kasi sa kanya, kala mo naman siya lang yung pagod. Pare-parehas naman tayo, hindi ba? Angal nung mga kasamahan ko noong gabing iyon. Umalis kasi yung vocalist naming babae na itago natin sa pangalang Rita. Nahumaling kasi ito sa malaking offer ng ibang banda. Tapos maganda pa daw ang kalakaran sa kabilang banda. Hindi ko nga alam kung paano na kami nagawang iwan. Sayang pa naman siya dahil sobrang galing niyang kumanta. Samantalang, lahat kami ay dugo at pawis ang puhunan para makalaban sa mga contest ng bayan namin. Alam natin na mali siya kaysa naman sa magsisihan, kailangan natin maghanap ng kapalit sa kanya. Suhestyon ko. Para naman makahabol tayo sa contest. Medyo desperado kong sabi. Medyo malaki rin po kasi ang perang mapapanalunan in case na manalo kami. Huwag kayong mag-alala, makakahanap tayo. Sabi naman ng pinaka-leader namin. Siya na rin yung isa sa guitarist. Sa pagkakataon ng iyon ay may kumanta sa stage ng bar. Napalingon kaming tatlo. At alam kong pare-parehas kami ng naiisip. Nakatingin lang kami. At di ko nga inaasahan na pagkakita ko dito ay di lang sa pandinig siya maganda. Sobrang ganda rin niya. Malakas ang dating at bagay na bagay yung boses niya sa genre ng aming banda. Sino kaya yun? Namamangha nitong sabi. Pero may doubt pa rin kaming tatlo. Dahil baka nga di kami nito kausapin kung sakali. Dahil nga mukha kaming geng-geng. Tiwala lang, ako nang kakausap. Sabi ko naman. Siyempre, dagdag pogi points kung sakali. Sumang-ayon naman yung dalawa kong kasama. Mukha naman kasing mabait yung babae kaya naman nang matapos na itong kumanta, pumunta ito sa backstage. Umalis naman ako para sundan ito sa likod. Nakita ko nga na nag-aayos ito para umalis. Miss, saglit lang. Sigaw ko para matawag ko ang pansin niya. Tumingin naman ito, pero hindi rin agad nagtagal. Sandali, miss. Sandali lang. Bakit? Baliw ka ba? Kanina ka pa tawag ng tawag. Medyo mataray nitong sabi. Na-turn on naman ako dahil tipo ko talaga yung medyo may katarayan. Ikaw ba yung kumakanta dun kanina? Sabi ko, sabay turo ng bar na pinanggalingan namin. Kung oo, anong paki mo? Sagot nito saka ito humakbang papalayo. Hinabol ko siya at agad akong umuna sa kanyang dinadaanan. Ano bang kailangan mo? Ismid nitong sabi. Pasensya ka na sa abala. Nakita ko kasi na magaling kang kumanta. Baka naman pwedeng matanong kung may banda ka na? Direkta kong sabi. Wala. Maigsi nitong sabi pero sobrang saya ko dahil may pagkakataon na kong ayain siyang maging parte ng aming banda. Naghahanap kasi kami ng vocalist. Baka pwede ka. Muli kong tanong. Buti naman at hindi na ito nagtaray pa ng marinig iyon. Pag-usapan natin yan. Ito address ko.
Sabay abot nito sa akin ang kapirasong papel saka ito umalis. Hindi naman ako humabol pa. Address niya yung nakalagay doon at wala nang iba. Walang contact number. Bumalik nga ako agad sa bar para ipakita na naging maayos ang aming usapan ng babae. Sa katunayan nga ay isa nga sa aking maling nagawa ay yung hindi ko man lang natanong yung pangalan ng babae. Ayos, puntahan natin to sa isang araw. Bungad ko sa mga kasamahan ko. Galing mo talaga. Sige, sige. Bukas na natin ito puntahan, baka makawala pa eh. Pabirong sabi ng leader namin. Hindi naman kasi imposibleng makuha siya ng iba. Dahil nga malapit na yung barangay band competition. Kaya naman hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Agad kaming nagtungo sa address ng babae. Maaga pa nung nakarating kami. Pero dahil nga maraming bahay sa address ay hindi namin alam kung saan ito talaga. Magandang araw po. Alam niyo po ba kung saan ito? Tanong ko sa babaeng nakasalubong namin. Nagtitinda ito ng kakanin kaya alam kong matuturo nito sa amin ang pinaka-eksaktong lugar. Cindy. Si Cindy Natividad. Doon yun sa malapit sa Aplaya. Bakit niyo hinahanap? Tanong sa amin ng babae na mukhang nagtataka. Kakausapin ho sana namin para sumali sa banda namin. Sagot ko naman. Ay oo, magaling nga yan pero mag-ingat kayo sa babaeng iyan. Pinanlisikan kami ng matanong tindera. Nagkatinginan na lang kaming magbabarkada dahil sa tinura ng matanda sa amin. Bakit ho? May dapat po ba kaming malaman sa babaeng to? Mag-iingat kayo kasi ang babaeng iyan ay... Di pa nga nakakatapos magsalita yung tindera nang may sumigaw sa bandang likuran namin. Hoy! Maiksi lang ang sigaw nito pero agad na nataranta yung babaeng kausap namin. Ewan, parang natakot o parang may iniiwasan. Kinutuban tuloy ako dahil baka may lihim itong babae na hindi namin alam. Sige, aalis na ako mga iho, basta mag-iingat kayo. Huling sabi nito, saka ito di na lumingon habang papalayo. Nang makita nga namin si Cindy ay nahimasmasan kami dahil maayos naman ito. Mukhang maamo at talagang nakakaakit ang ganda. Chismosa, bulong nito sa hangin habang nakatitig ng matalim sa babaeng tindera ng kakanin. Buti na lang at nakita ka namin. Nahirapan kami sa lugar mo. Masaya ko namang bati. Baliwala ang takot na aking naranasan kanina. Magtatapon lang ako ng basura. Buti naman at nakita niyo ako. Seryoso nitong sabi. Doon tayo sa bahay. Maraming chismosa sa lugar na to. Dagdag nito saka ito lumakad papalayo. Sumunod kami ng walang imikan. Hanggang sa makarating kami sa isang bahay. Malaki ito at mukhang may kaya sila. Binuksan nito ang gate saka kami pinapasok. Ngunit bago nito sarahan yung gate, ay tumingin muna ito sa paligid. Basta, napaka-creepy niyang babae. O sadyang matatakutin lang talaga ako. Hanggang sa pumasok na nga kami ng bahay nila. Malaki yung sala pero napakatahimik. Ikaw lang bang tao dito? Tanong nito na parang nagtataka. Napakalaki ng bahay pero walang katao-tao. Ano ba pinunta nyo dito? Mag-aanyanya sa banda o mag-iimbestiga? Mataray nitong sagot kay Fred na medyo natahimik bigla sa mga sinabi ni Cindy. Oo nga pala. Pasensya na dito sa kaibigan namin pero bukod sa pulong, payag ka ba? Deretsahan kong sabi para nga hindi na maging mainit ang ulo ni Cindy. Magkano ba? Agad nitong tanong. Wala nang patumpik-tumpik pa. Depende sa kitaan natin. Mas maganda kung manalo tayo at mas malaki ang premyo. Maganda din kung may gig tayo every night. Sige, palag ako dyan. Pero siguraduhin nyo lang na maayos para wala tayong problema. Sabi nito, saka ito tumayo. Akala namin, bibigyan kami nito ng makakain.
Pero hindi pala. Pumunta ito sa pintuan at binuksan nito. Sige, pwede na kayong umalis. Nagtaka na naman ako dahil para bang pinagtutulakan niya kami paalis ng bahay nila. Pero bago nga kami umalis ay nakita ko na may picture ng isang matandang babae sa dingding. Hindi naman ako sigurado kung nanay niya iyon dahil napakatanda nito sa kanyang edad. Isa pa sa aking nakita ay wala nang ibang larawan doon. Maliban sa matandang babae at yung iba ay puro sa kanya na. Meron ding mga trophy at mga sertipiko na nakapangalan kay Cindy. Brad, seryoso ba tayo na kukunin natin yung babaeng yun? Ang weirdo niya. Kailangan natin siya. Gano'n naman siguro ang babae. Iba-iba ang kanilang ugali. Kalmadong paliwanag ng leader namin. Pero sa totoo lang, Sir Gimbal, parang nawiwirduhan nga ako kay Cindy. Kaya naman, kinabukasan po ay bumalik ako sa lugar nila para alamin yung totoo. Mabuti nga at nasa lubong ko ulit yung tindera ng kakani. Manang, tawag ko na agad naman itong napakinggan. Oh, ikaw pala. Anong nangyari sa inyo nung pumunta kayo sa babaeng iyon? Agad na tanong sa akin ng tindera. Ayos naman po. Hindi naman po kami nagtagal dahil pinaalis na rin po kami agad. Nako, iho. Alam mo bang usap-usapan dito yung babae na yan? Pabulong nitong sabi sabay abot sa akin ng bibingka. Ayoko sana, Sir Gimbal, na makialam sa buhay ni Cindy. Pero syempre nagpunta ako sa lugar nila para alamin kung bakit gano'n ang ugali niya. Ewan ko nga ba pero para bang may something sa puso ko na gusto ko siyang alamin. Bakit po? Ano pong dahilan? Paano niyo po nasabi na gano'n yung ugali niya? Namatay yung umampun sa kanyang matanda. Ang sabi-sabi dito, pinatay niya yan dahil sa galit. Di ko alam kung maniniwala ako ng mga oras na yon. Hindi ko talaga lubos maisip na may ganung kwento sa likod ng pagkatao ni Cindy. Totoo ba talaga yun? Takado kong sabi dahil hindi ko talaga lubos maisip na gagawin yun ni Cindy. Oo, kaya nga iwas na iwas kami sa babaeng iyan. Kung nagawa niya iyon sa taong kumupkup sa kanya na itinuring siyang anak, pwede niya rin iyon gawin sa ibang tao. Dagdag nito na nagpadagdag sa akin ng konting kaba. Salamat po, Manang. Medyo nag-alinlangan naman ako na tumuloy sa bahay nila Cindy dahil nga sa aking mga narinig sa babaeng tindera. Uuwi na sana ako, Sir Gimbal, nang napadaan ako sa bar na pinagraraketan ni Cindy. At habang pinapanood ko nga itong kumanta, hindi ko lubos maisip na maraming mga tao ang nagsasabi na masamang tao si Cindy. Hanggang sa dumating na nga po sa punto na para bang naging malinaw na sa akin ang lahat. Ang lahat ng mga sinasabi ng tindera ng kakanin sa akin. Makalipas nga ang ilang araw at meron kaming practice. Doon kami nagpunta sa studio ng leader namin dahil kumpleto nga ang mga gamit doon. Magaling naman siya. Napakagaling. Kaya naman ilang oras lang kami nag-ensayo at naging maganda nga yung kinalabasan nito. Magaling ka talaga, Chen. Sige na at pahinga na kayo dahil bukas ay sasalang tayo. Bati kay Cindy ng aming leader. Ngumiti lang naman si Chen na para bang nagmamalaki siya. Maliit na bagay lang naman ang ginagawa ko, sabi nito, saka kinuha ang kanyang gamit para umuwi. Hatid na kita, Chen. Sigaw ko naman nang makita ko itong papalis na. Lumingon lang ito saka nagpatuloy sa paglalakad. Sumusunod-sunod na lang ako dito. Hanggang sa makauwi siya. Medyo malapit lang kasi yung studio ng leader namin sa bahay nila Cindy. Kaya hindi na kami nag-tricycle. Wala kaming imikan habang daan. Naka-headset kasi ito at para bang hangin lang ako sa paligid niya. Hanggang sa makapasok siya sa gate, ay dun lamang siya lumingon at nagpasalamat. Salamat sa paghatid. Maiksin tong sabi, saka sinarahan ng gate. Di naman muna ako umalis hanggang sa magbukas ang mga ilaw ng bahay. Bigla naman akong nalungkot nang makita ko na wala man lang sumalubong sa kanya pag-uwi.
Napagtanto ko talaga na wala talaga siyang kasama. Pero habang papalayo ako, may narinig akong usap-usapan ng mga babaeng nakakasalubong ko. Buwisit talaga yung babae na yun. Napakasama talaga ng ugali niya. Hayaan mo na. May araw din yun. Karma na yung bahala sa kanya. Galit na galit yung dalawang babae. Pero hindi ko alam kung sino yung pinapatukuyan nila. Hanggang sa makauwi ako ay hindi ko naiisip na si Cindy ang kinagagalitan nila. Kinabukasan nga ay sinundo ko muli si Cindy mula sa kanilang bahay. Naghihintay siya doon kaya naman humingi ako ng tawad dahil nahuli ako ng ilang minuto sa pagsundo sa kanya. Nakamotor nga po pala ako ng mga oras na iyon dahil diretso kami sa aming sasalihang contest. Pasensya na. Medyo mahina akong sabi pero hindi ito umiimik. Para bang hindi niya ako naririnig. At nung araw din pong iyon ay gaya nga ng aking naiisip ay nanalo kami. Nakuha namin ang unang pwesto. Kaya naman tuwang-tuwa ako sa tagumpay namin. Salamat sa effort nyo. Lalo na sa iyo, Chen. Nakakatuwang sabi ng leader namin. Walang anuman. Pakibigay na sa akin ng kaparte ko. Prangka at diretso nitong sabi. Sa totoo lang ay siya lang yung naging kabanda namin na para bang walang emosyon. Bastahan na lang siya at para bang itinuturing niya kaming hindi kabanda. Oo nga pala. Heto yung sayo. Inabot ng leader namin yung perang nakasobre. Ito lang. Tanong nito na mukhang hindi masaya sa natanggap niya. Pasensya na pero ganito lang talaga ang kalakaran sa banda. Hati sa kita, maliit man o malaki. So ngayon, ibahin natin. Kung sinong nagdadala ng banda, siya ang may mas malaking kita. Seryoso nitong sabi na siyang dahilan para magtinginan kaming lahat. Pag-uusapan natin yan. Pero sa ngayon, susundin muna natin ang kalakaran namin. Sabi naman ng leader namin na para maliwanagan si Cindy, na noon ay parang naiinis na. Sige, pero sa sunod, ako na ang mas malaki ang kita dahil ako ang vocalist. Sabi nito, napalunok na lang ako ng laway dahil sa inasta ni Cindy. Kahit nga medyo may paghanga ako dito ay nasamaan talaga ako ng ugali sa babaeng yun. Umalis ito ng padabog at wala man lang kaming narinig na nagpasalamat ito sa amin. Pagpasensyahan na natin, baka may problema lang. Pinalamig ko na lang ang tensyon ng araw na iyon. Saka ako humabol palabas kay Che. Sinundan ko ito pag-uwi nang hindi nito nalalaman. Medyo nakakapag-isip rin kasi na para bang lagi itong may tinatago sa amin na hindi namin nalalaman. O kaya ako lang ang nag-iisip noon. Dahil nga sa mga narinig kong chismis tungkol dito. Sandali pa ay lumiko na ito ng daan. Hanggang sa may nakita akong tumilapong mga gulay sa kalsada. Tatakbo na sana ako para alamin nang marinig ko ang boses ni Cindy. Ano ba yan? Inutil ka bang matanda ka? Hindi mo ba nakitang kasalubong mo ko? Sigaw nito na siyang dahilan para itago ko ang aking sarili sa sulok. Para makita ko ang pangyayari. Pasensya ka na, Iha. Hindi kita napansin. Medyo kinakabahan namang sabi ng matanda. Ang tanda-tanda nyo na, wala pa rin kayong kinatandaan. Mas lalo pang nagalit si Cindy sa pagkakataong iyon. Nanlisik ang kanyang mga mata habang nakatingin sa matanda. Gusto ko sana silang puntahan. Pero baka sabihan ako ni Cindy na isa akong stalker niya. Pero nung mga oras na yun, Sir Gimbal, awang-awa ako sa matanda dahil sa pagsigaw ni Cindy. Pasensya na talaga, Ineng. Nauutal na wika ng matanda. Sabay hablot ng kamay ni Cindy na nakaduro dito. Huwag mo nga akong hawakan. Hindi lang ito isang beses na nangyari. Lagi ka na lang nakakasagasa sa akin. Napakalaki na ang daan, Diyos ko. Sabay tulak ni Cindy sa matandang babae na noon at napasalampak sa kalsada uli. Ikaw pala yung babae na nabangga ko rin sa bar. Pasensya ka na, Ineng. Hindi ko talaga sinasadya.
mahina na ako kaya hindi ko na magawang makaiwas sa pagbangga. Paliwanag ng matanda. Pero parang bingi si Cindy sa mga sinasabi ng babae. Kinuha pa ni Cindy yung mga gulay saka ibinato sa babae. Pipigilan ko na sana ang lahat. Pero nakita ko si Cindy na umalis na. Matapos nitong kawawain ang babaeng matanda. Tinulungan ko naman ang matanda habang pinupulot ang mga nalamog na gulay. Lola, ano pong nangyari? Tanong ko na kunwari ay walang kaalam-alam sa nangyari. Nabangga ako ng babaeng iyon. Pero siya pa ang may ganang magalit sa akin. Sabi nito na siya namang tunay na nangyari. Kilala mo po ba siya? Muli kong tanong habang inaakay yung matandang babae para tumayo. Hindi, pero madalas ko siyang makita sa lugar na ito. Sabi nito na medyo nauutal pa. Taga rito po ba kayo? Hindi, dayo lang ako. Sabi pa nito. Di ko naman siya tinanong kung taga saan. Dahil kahit ako naman ay dayo lang din sa barangay na yun. Pinagpag ko na lamang ang alikabok sa kanyang palda. Saka ko kinuha yung mga gulay na tumiwangwang sa tuyong kalsada. Saka ko inabot ito sa mahina nitong katawan. Maraming salamat, iho. Mangiyak-ngiyak na sabi ng matanda. Ramdam ko ang panginginig ng kalamnan nito habang pinapatayo ko siya. Pinulat ko pa rin yung iba niyang gamit na nagkalat. At isa nga sa napulot ko ang isang itim na libro na may kalumaan na. May mga nakasingit ding mga larawan dito. Pero hindi ko na inusisa ito. Noong una, hindi ako nagbigay ng kung anong kaisipan sa bagay na yun. Kahit na para bang may kung anong kuryente ang aking naramdaman ng damputin ko ito. Ewan ba, pero parang may something sa gamit ng matanda. Akin na yan, iho. Magaspang nitong sabi. Sabay hablot sa akin ang gamit na iyon. Napabahing pa nga ako, Sir Gimbal. Dahil sa alikabok na nagmula doon. Nang bigla nitong hugutin mula sa aking mga kamay. Sige po, mag-iingat po kayo, Lola. Ikaw rin, mag-iingat ka rin, iho. Sabi pa nito sa akin. Saka ito dumako ng tingin sa malayo. Kung saan ay andon si Chen. Sige Lola, may hinahabol po kasi ako. Sabi ko naman. Saka ko siya tinapik sa braso. Saglit, iho. Kilala mo ba ang babaeng iyon? Tanong nito sa akin. Habang yakap-yakap ang mga gamit nito. Kakakilala ko lang po. Pasensya na po ulit kayo sa nangyari. Aalis na po ako. Muli kong pagsasabi ng dispensa. Tumango naman ito at naglakad na lang ito ng mabilis. Saka ito lumiko sa may kanto. Hindi ko na hinabol pa ng tingin yung matandang babae dahil sinundan ko nga agad si Chen. Pero hindi ko na inabutan pa. Kaya naman umuwi na lang ako sa bahay. Sa totoo lang, Sir Gimbal, ay para bang may kung anong bagay ang bigla na lamang nagpatayo ng balahibo ko. Sarado naman yung bintana at pintuan. Pero parang may kung anong malamig na hangin ang para bang nasa paligid ko lamang. Pero itinulog ko na lamang ang lahat. Dahil nga hindi naman ako matatakutin na tao. Pero isang gabi at sa unang pagkakataon po ay hindi ko inaasahang makakatanggap ako ng tawag mula kay Cindy. Hello? This oras na ng gabi Bakit ka napatawag? Pagtataka kong tanong. Hindi naman po kasi siya yung taong tumatawag sa numero ko. Dahil napakasungit niya ng babae. Jim, pwede ka ba? Tanong nito na medyo nagpataas ng kilay ko. Literal na nag-green-minded ako dahil sa mga sinabi niya. Wag ngayon, Chen. This oras na ng gabi Sabi ko naman na may halong pananabik din. Hindi, Jim. Kung ano man ang iniisip mo, hindi yun ang gusto kong sabihin. Ano naman, may problema ka ba? Muli kong tanong dahil garalgal na talaga ang kanyang boses ng gabing iyon. Hindi ako makatulog, Jim.
Para bang may kung ano sa bahay. Sabi nito na pabulong pa. Pakiramdam ko tuloy ay takot na takot din siyang nakatingin sa paligid nito. Inaba ko na lamang yung usapan namin dahil nga medyo nagtataasa na talaga ang aking balahibo ng mga oras na iyon. Naku naman, kala ko ba matapang ka? Mag-isa ka sa bahay niyo pero ngayon ka lang natakot. Sabihin mo na kasing gusto mo lang akong kausap. Pabiro kong sabi. Pero parang totoong may iba pang dahilan kung bakit tumawag siya. Tulungan mo ko. Nandito sila. Nasisindak nitong sabi. Nabigla naman ako sa kanyang manginig-nginig na boses. Anong nangyari, Cindy? Halos mapatayo ako sa higaan ko sa takot na baka kung ano ang mangyari sa kanya. Pero mas natakot ako nang maputol ang tawag, kasabay ng pagkatok sa pintuan ko. Ayaw ko pa sana itong buksan dahil sa takot na ang marinig ko ang pamilyar na boses sa labas. Jim, si Fred, nandito, hinahanap ka. Pupungat-pungat na sabi ni tatay sabay turo sa labas ng bahay. Second floor po kasi ang bahay namin. Tapos doon ako natutulog sa taas. Sige po, pasabi po na susunod na lamang ako. Sabi ko naman, saka ko sinilip ang labas ng bahay. At halos umaluwa naman ang aking mga mata nang makita ko si Cindy. Tama ka nang narinig, Sir Gimbal. Kasama ni Fred si Cindy na katawagan ko lamang kanina. Agad ko nga na kinuha yung cellphone ko. Saka ko tinawagan si Cindy pero nagri-ring na lamang ang sipi nito. Dahil doon, agad akong bumaba para alamin kung si Cindy nga ba talaga ang aking katawagan kanina. Oh, ayan na. Sabi ni Fred nang makita akong nagbukas ng gate. Bakit kayo nandito? 12:00 na ng gabi ah. Ikaw, Cindy, bakit ka tumawag sa akin kanina? Sabi ko na siya namang kinabigla ni Cindy. Baliw ka ba? Bakit naman ako tatawag sa'yo? Masungit nitong sabi. Di ba ikaw yung tumawag sa akin kanina? Muli kong tanong para maibsan ng aking kaba. Hindi. Bakit naman ako tatawag sa'yo? Masungit pa rin naman itong sabi sa akin. Pakiramdam ko tuloy, lalong nagsitaasa ng balahibo ko sa batok at para bang may nakatingin sa akin mula sa malayo. Kanina lang tumawag ka, sabi mo, tulungan kita dahil may tao sa bahay nyo. Paliwanag ko. Tumingin naman sa akin si Cindy nang may kahulugan. Baka naman gusto mo kami papasukin. Pag-iiba nito ng topic. Pinapasok ko nga sila at binigyan ng tsaa. Madaling araw na nung mga oras na yon. Cindy, seryoso ka ba talaga na hindi ikaw yung tumawag sa akin? Muli ko namang tanong habang iniaabot ang tsaa kay Cindy. Pre, kanina mo pang tanong yan tapos parang namumutla ka. Bakit ba? Tanong sa akin ni Fred na kanina pang nakatingin sa akin. Di kayo maniniwala pero tumawag sa akin ng cellphone number ni Cindy. Humihingi ito ng tulong. Natakot ako dahil pagkababa ng tawag ay sakto naman na dumating kayo. Kwento ko na ikinagulat ni Fred. Galing kami sa bar kanina at nag-sideline kami. Pero hindi pa siya humahawak ng sipi mula kanina pa. Oo nga, pero kung may tumawag sa'yo, malamang hindi ako yun. Kung hindi ikaw, sino? Nahihintakutan kong tanong. Ewan ko. Pero kung totoo man ang kwento mo, hindi na muna ako uuwi. Pakiramdam ko kasi may mga matang nakasunod sa akin itong isang araw pa. Kalmado nitong sabi. Hindi ko nga alam kung bakit nakakatakot na yung pangyayari. Pero nananatili pa rin kalmado si Cindy. Sa tingin mo, may kinalaman kaya yung tumawag mo sa akin sa nangyayari sa'yo? Di ko alam, pero isa lang ang alam ko. May connection ito sa akin. Sabi nito, sabay lislis ng kanyang suot na jacket. At nagulat nga ako nang makita ang nasa katawan niya. Ano yan?
Gulat na tanong ni Fred nang makita ang braso ni Cindy. Para kasing butas-butas ito at may itim na laman na nakapalibot dito. Nagsimula lang naman ito nung may nakaaway ako sa bar. Tapos sa galit ko nga ay pati yung matandang pulubi na nakabangga ko rin kahapon ay nasigawan ko. Kuwento nito. Nawala ako sa kontrol kaya siya ang napagbalingan ko ng galit. Ewan ko nga ba at kagabi noong nagligo ako ay napansin ko na namumula ang aking balat kasabay ng pangangati nito. Dagdag nito sabay alis ng jacket niya tuluyan at bumungad sa amin ang napakaraming sugat nito. Tapos ito na sila ngayon, sabi pa nito. Nagpa-doktor ka na ba? Tanong ko habang pinagmamasdan ang nakakadiring mga sugat niya. Hindi pa, pero bala ko pumunta mamaya pag lumiwanag. Natatakot rin ako sa kalagayan ko kaya nagpasama ako dito sa inyo. Sa totoo lang, ikaw lang ang patuloy na nandyan kahit na sobrang sungit ko sa'yo. Medyo namula naman ang dulo ng aking tenga dahil sa mga sinabi ni Cindy. Kinilig ako doon, Sir Gimbal. Baka naman kinulam ka na dahil napakasama ng ugali mo. Sabi naman ni Fred na hindi ko alam kung biro ba o totoo. Lumaki akong ganito dahil lagi akong nasa loob ng bahay. Walang kasama dahil ampun ako. Wala akong mga kapatid dahil matanda na ang kumupkup sa akin. Kuwento nito at bago ito nagpatuloy ay sumimsim muna ito sa tasa. At dahil sa gusto kong maging singer, hindi ko sinunod ang nais ng mga umampun sa akin. Umalis ako at umuwi akong wala na siya. Yun bang sinasabi sa akin ng tindera na ikaw daw ang pumatay sa umampun sa'yo? Oo, pero hindi ako yung literal na pumatay. Nasa gig ako nung gabing iyon at tanging mga pulis lang ang nakakaalam ng lahat. Dahil may ebidensya akong ibinigay na wala ako sa bahay ng mamatay ang matanda. Patuloy nitong kwento. Kaya pala, hindi ka natatakot sa mga sinasabi ng iba na mamamatay tao ka. Sabihin na nila sa akin ang lahat ng kasamaan pero ang kailangan ko ngayon ay mahanap yung huklubang matanda na siyang sospek ko na may gawa nito sa akin. Matapang nitong sabi. Pero sasamahan ka muna namin sa doktor. Malay mo naman at hindi ko alam yan. Salamat kung ganun. Sige Jim, uuwi na muna ako at para mag-intindi. Bakit ka uuwi? Paano kung may multo sa bahay mo? Dumito ka na muna. Mabilis lang naman ang oras para mas ligtas ka na rin. Alok ko na hindi niya tinanggihan. Nung madaling araw na iyon, si Fred lang ang umuwi at si Cindy ay doon natulog sa kwarto ko. Sa sala naman ako natulog habang naghihintay mag-umaga. Habang nakahiga nga ako ay hindi ko pa rin maalis sa isip ang nangyari nung gabi. Dagdag pa ang mga nangyari sa balat ni Cindy. Baka naman hindi yung matanda ang may gawa sa kanya nito. Dahil mabait naman ito. Baka yung mga babae na nagiinis sa kanya dahil bukod sa maganda si Chen, ay sikat rin itong mga awit sa barangay nila. Baka naman may naiinggit lang sa kanya. Bulong ko sa aking sarili habang nakatingin ako sa kisame. Pipikit na nga sana ako nang nakita ko si Cindy na nakatayo sa may hagdanan. Suot ang bestidang puti ni nanay. Nagulat ako dahil nga para siyang white lady dahil hindi ko halos maaninag ang kanyang muka. At tanging mga sugat sa braso lamang ang nakita ko. Napaupo tuloy ako nang makita ko siyang pababa. Oh, bakit ka bumaba? Hindi ka ba makatulog? Tanong ko. Pero hindi sumagot si Chen. Sa halip ay natumba lang ito mula sa pangalawang baitang ng hagdan. Sa gulat ko nga ay hindi ko na siya nagawang saluhin. Dahil may kalayuan din yung pwesto ko sa kanya. Sumalpak siya sa sahig. At doon ay awang-awa ako sa kalagayan niya. Dinala agad namin siya sa doktor. At doon ay binigyan siya ng gamot. Inobserbahan din siya. Dahil nga nangingitim ang kanyang mga sugat. Dumadami rin ito ng dumadami. Pero kahit nga halos 1 linggo na kami sa ospital,
ay wala man lang nangyari sa mga gamot niyang iniinom. Kaya nagdesisyon si Cindy na ilabas na lang siya ng ospital. Seryoso ka ba sa desisyon mo? Oo, wala namang mangyayari kung maniniwala ako sa kulam. Sigurado ako na makakatulong ito sa akin. Sabi nito, kaya naman nung araw ding iyon ay nagtungo kami sa albularyo. Mabuti naman at napatingin mo kaagad ang iyong mga sugat. Ito, ipahid mo ito sa tuwing makakaramdam ka ng pangangate. Inabot ng albularyo ang langis na berde kay Cindy. Saka nito binulungan ang mga sugat nito. Salamat, tanda. Walang galang nitong sabi. Di ko nga mawari kung bakit wala itong galang sa mga matatanda. Salamat po, Manong. Muli kong pasasalamat. O siya, mag-ingat kayo sa pag-uwi. Sabi nito, bago kami tuluyang makalabas ng bahay kubo. Bakit wala ka man lang galang sa matanda? Diretsahang tanong ko kay Cindy. Karespeto ba sila? Makahulugan nitong sabi. Hindi ko na lang siya tinanong pa kung bakit, dahil na nga lang siguro sa kanyang pas kung bakit siya ganon. Hanggang sa lumipas ang ilang linggo at nakikita ko nga na ayos na naman si Cindy. Sa isang linggo ng ating contest sa barangay night, kailangan nating mag-ensayo ng mahusay kung gusto talaga nating manalo. Kailan tayo magsisimula? Ayos na ba si Cindy? Oo, ayos na ako. Huwag na kayong mag-alala sa akin. Buti naman. Sige, kita-kita na lang tayo sa practice. Umalis na ako dahil nga may aasikasuhin pa ako sa bahay ng hapong iyon. Kinagabihan ay nagkita-kita nga muli kami. Pero tulala si Cindy sa sulok. Malayo ang tingin nito at parang malalim ang kanyang iniisip. Nilapitan ko ito para tanungin kung nasaan na sila Fred at yung iba pa naming kabanda. Cindy, asa na sila? Bakit ikaw lang mag-isa rito? Pero hindi sumagot si Cindy. Ewan ko, pero para bang may kung anong bagay ang bigla na lamang nagpatayo muli ng aking balahibo. Sandali pa ay narinig ko ang mga yabag ng mga paa ng mga kabanda ko. Napadako tuloy yung aking paningin sa pinto hanggang sa makita ko nga sila na papasok. Ito na pala si Cindy. Nakangiti kong sabi. Pero nang lumingon ako sa kinauupuan ni Cindy ay wala nang tao doon. Napaatras ako sa takot. Dahil nga bigla na lang nawala ang kausap ko kanina lang. Oh, nandito ka na pala. Bati sa akin ni Fred na takang-taka naman nang makita ako na takot na takot. Oh, anyari sa'yo? Bakit pinagpapawisan ka? Nakabukas naman ang aircon ah. Takado pa rin sabi ng leader namin. Si Cindy, nandito siya kanina. Nagkatingi na naman yung dalawa sa aking mga sinabi. Pero wala namang tao dito kanina pa. Lumabas kami lahat para kumain. Saka si Cindy ay nasa labas pa rin hanggang ngayon. Sabi naman ni Fred na siyang dahilan para mapaupo na lang ako sa gilid. Alam kong may kakaibang nangyayari. At ewan ko kung bakit lumalabas na parang nagiging misteryoso lalo si Cindy sa akin. Maya-maya nga ay dumating na si Cindy. Pero hindi ko muna sinabi sa kanya ang naranasan ko kanina para maganda ang kalabasan ng aming practice. Siguro 1 oras mahigit kaming nag-ensayo bago kami umuwi. Cindy, pwede ba tayong mag-usap? Bakit? May problema ba? Wala naman. May nais lang akong malaman. At habang naglalakad nga kami, at dun ko sinabi sa kanya ang lahat. Kahit siya ay nabigla rin, kaya pumunta muna kami sa pinakamalapit na restaurant para mag-usap ng ayos. Pasensya ka na, Jim. Bakit? May nagawa ka bang mali? Wala naman, pero kilala mo ba ito? Sabi sa akin ni Cindy. Sabay abot sa akin ng isang larawan ng isang babae. Kinuha ko ang picture at dun ko lamang nakilala si Rita. Yung dati naming vocalist.
Oo, kilala ko siya. Dati naming vocalist. Bakit nasa iyo ang picture niya? Kilala mo ba siya? Tanong ko. Oo, sa banda namin yung sumali matapos niyang umalis sa inyong banda. Nagalit ako dito dahil ayaw ko nang may mas magaling pa sa akin. Kaya putol nito habang napatahimik. Kaya ano? Nung kami nilang dalawa, inaway ko ito. Sinabi ko sa kanya na wala siyang puwang sa aming banda. Pagkatapos nun, tinulak ko siya malapit sa hagdanan. Kuwento nito na aking ikinagula. Iniwan ko siya matapos ang insidenteng iyon. Kahit na alam kong masama ang aking ginawa. Nadala lang ako ng galit. Tapos, kinabukasan ko lamang nalaman na baldado ito. Tumama ang ulo sa huling baitang ng hagdan at natusok rin ang mga bubog ang kanyang balat. Dahilan para magkasugat-sugat ito mo. Nais mo bang sabihin na siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ka ng sugat at mga nakakatakot na pangyayari? Hindi ako sigurado dahil makalipas lang ng ilang araw ay pumanaw na rin ito. Malungkot nitong sabi. Kung hindi siya, sino? Muli kong tanong. Yun ang hindi ko alam. Nakailang beses na akong punta sa bahay nito pero wala nang nakatira sa bahay ng mga ito. Wala ba itong kamag-anak? Lola na lang daw nito ang nag-aalaga kay Rita. Pero hindi ko makita kung nasa ng lola nito para malaman ko ang totoo. Sa pagkasabi nito, doon ko lamang napagtagpi-tagpi ang pangyayari. Naging masama ang ugali ni Cindy at naging makasarili siya sa lahat. Kaya lahat ng kamalasan ay napapagdaanan niya. Sigurado nga ako na baka ang kulam din ang pumatay sa umampon kay Cindy. At tiyak ako na kulam din yung sumunod sa akin. At lahat ng kababalagan na nangyayari ay si Cindy ang pinakapunot dulo. Di ko nga alam kung sino ang may kagagawa ng lahat. Kaya naman nag-search ako ng identity ni Rita para malaman ko yung pangalan ng lola niya. Hanapin ko ang lola ni Rita. Baka sakaling pare-parehas na tayong makalaya mula sa kulam. Sabi ko naman dahil nga nadamay na rin ako sa lahat ng kababalaghan. Kaya naman, noong gabing iyon ay hinanap ko talaga sa social media ang lahat ng konektado kay Rita. Pero wala akong mahanap kahit isa. Hanggang sa itinigil ko na lang ang paghahanap. Dahil nga parang bumibigat ang paligid at para bang may mga matang nakatitig sa akin mula sa malayo. Lumipas na nga Sir Gimbal ang buong linggo. At habang papalapit nga ng papalapit ang aming contest, at mas lalo ring lumalapit ang kamalasan namin. Jim, paano kaya to? Na-aksidente si Fred. Hindi yata aabot sa kaorasan ng contest natin. Ano? Paano na yan? Asan si Fred ngayon? Kabado kong tanong. Kanina lang siya na-aksidente. Hinatid niya si Cindy pero nung pabalik siya, nahulog siya sa kanal kaya nabalian. Dinala siya sa ospital. Kuwento ng leader namin na aking kinatakhan. Kasama ko si Cindy ng araw na iyon. Kaya imposible na hinatid ni Fred ito. Seryoso ka ba? Kasama ko si Cindy kanina. Naghahanap kami ng solusyon sa problema niya. Kakauwi nga lang niya eh. Ano? Pero basta kailangan nating makahanap ng kapalit ni Fred. Malapit na ang paligsahan. Kailangan nating manalo. Sayang ang galing ni Cindy. Sabi ng leader namin. Di ko na tuloy alam kung paano ako kikilos. Di ko na alam kung sino ang uunahin ko. Pero dahil nga sa sobrang mahal ko ang banda namin, una kong hinanap ang kapalit ni Fred. Buti na nga lang at may nakuha ako na pwedeng maging drummer namin. Kaya sa mga huling araw, nag-practice ulit kami ng lubusan. At kahit nga puno kami ng alalahanin ni Cindy, ginawa namin ang best namin para magawa ang aming trabaho ng ayos.
Buti na nga lang at magaling yung nakuha kong drummer. Kaya maaga kaming nakauwi. At noong gabi ring iyon ay nanaginip ako. Hindi yung simpleng panaginip lamang dahil meron itong ibig sabihin. Alam kong pinapaiwas nila ako kay Cindy at yun ang hindi ko maintindihan. Nagising na lamang ako na pawisang-pawisan. Nakailang tawag na pala sa akin si Cindy at hindi ko yun namalayan dahil sa bangungot. Hindi ko na nga muna sinagot ang tawag ni Cindy at pinalipas ko na nga muna ang oras. Kinabukasan ay nagdesisyon ako na pumunta sa albularyo. Gusto ko kasi malaman kung bakit sinusundan ako ng kamalasan. Malaki ang galit ng kumulam sa babaeng iyon. Kaya dapat kang mag-ingat. Sabi ng albularyo sa akin. Bakit po? Nasirang pangarap ang dahilan kung bakit ayaw rin ng kumulam na magtagumpay ang babae. Si Cindy yung tinutukoy nito. Napaisip tuloy ako na tunay nga ang lola ni Rita ang may kagagawan ng lahat. Maaring po ba ninyong malaman kung sino ang may kagagawan nito kay Cindy? Maari. Basta dalhin mo dito ang punot dulo ng lahat. Saka natin malalaman ang lahat. Sige po. Babalik po ako dito bago lumubog ang araw. Umalis ako agad. Saka ko pinuntahan si Cindy. Dinala ko siya sa albularyo. Saka ko sinabi ang dahilan. Agad na kumuha ng kutsilyo ang matandang lalaki. Saka nito sinugatan ng maliit ang palad ni Cindy. Pinapatak ito sa tubig, kasabay ng tinunaw na kandila. Matapos iyon ay agad niya itong inilubog sa tubig. Saka ito pinakita sa amin. Pinaikot-ikot sa ere hanggang sa makita namin ang isang imahe ng babae. Matandang babae ang may kagagawan nito. Sobrang galit sa iyo ng babae dahil sa sinira mong buhay. Sabi ng albularyo habang hawak-hawak ang imahe ng kandila na may dugo. Anong gagawin ko para mawala ang sumpa? Mahirap labanan ang sumpa sa iyo ng matandang mangkukulam. Kailangan mo itong pagbayaran. Babala ng albularyo. Pero bakit po pati ako nadamay? Si Fred at yung iba pang malapit kay Cindy. Pagtataka kong tanong sa albularyo. Dahil ang sumpa niya ay malakas. At kung sino man ang may koneksyon kay Cindy ay madadamay. Ano? Ganun ba talaga nila ako kinamumungyan? Naiinis na sabi ni Cindy. Oo, dahil nababasa ko sa iyong dugo ang ginawa mo sa matanda. Dahil sa iyo, nawalan siya ng pinakamamahal na apo. Sinira ang matinding pagnanasa nitong maging isang magaling itong mga awit. Paliwanag ng albularyo na siya namang kinagalit ni Cindy. Wala akong ginawa. Kinuha ko lang ang para sa akin. Ako ang pinakamagaling na mga awit at wala nang iba. Sigaw ni Cindy na galit na galit. Doon ko lamang nakita ang galit ni Cindy. Nawala tuloy yung paghanga ko sa kanya. Napalitan ito ng kakaibang pakiramdam na parabang hindi siya yung babaeng hinahangaan ko noon. Huwag kang magmatigas, iha. Alamin mo ang iyong pagkukulang. Dahil buhay ang magiging kabayaran kapag hindi ka pa rin humingi ng tawad sa ginawa mo. Babala ng albularyo kay Cindy. Pero nagmamatigas ito at hindi nakinig. Jim, tara na. Wala tayong mapapala sa lugar na ito. Hinila ako nito palabas ng bahay. At parabang nagbingi-bingihan siya sa pinagsasasabi ng albularyo sa kanya. Ano ka ba naman, Cindy? Bakit ayaw mong makinig? Akala ko ba gusto mong makatakas sa kulam? Galit kong sabi kay Cindy na noon ay patuloy pa rin sa paglalakad. Walang kulam. Lahat ng iyon ay gawa-gawa lamang na matandang iyon para hindi ako maging magaling na mga awit. Muling sigaw ni Cindy sa akin na aking ikinagulat.
Para bang gustong-gusto niyang sumikat at malampasan pa ang ibang mga awit na tulad niya. Magaling ka, Cindy. Hindi mo na kailangang maging masama para mas maging angat sa iba. Hindi mo ko naiintindihan, Jim. Si Rita lagi ang dahilan kung bakit ako laging talo. Kaya ngayon wala na siya. Ako na ang laging panalo. Sabi nito na para bang may pinaghuhugutan ng kanyang sama ng loob. Tama lang na namatay siya. Mas pumapabor na ngayon sa akin lahat. Ako ang magaling. Ako ang pinapalakpakan. Samantalang nung nabubuhay siya, halos walang pumapansin sa akin. Gusto kong maging angat ako sa lahat. Kasi kumpiyansa ako sa boses ko. Kumpiyansa ako sa sarili ko. Muli nitong sabi. Saka ito umunang maglakad. Nung hapon na iyon, hindi na kami nag-usap ni Cindy. Masama ang loob ko sa kanya dahil sa kanyang ginawa. Kinabukasan, nakita ko ulit siya dahil nga oras na ng aming pagsali sa contest. Marami ang kasali at pang-10 kami. Hindi naman ako kinakabahan dahil nabalot na talaga ako ng inis dahil kay Cindy. At habang pabawas nga ng pabawas ang mga aawi, at doon naman ako nakaramdam ng kakaibang bagay sa paligid ko. Kitang-kita ko mula sa gilid ng aming kinauupuan ang itim na usok na gumagapang mula papunta sa aming pwesto. Hindi ko na lamang ito sinabi sa aking mga kabanda dahil nanonood din sila ng performance ng iba. 3 na nga lang bago kami sumalang nang bigla na lang naming makita si Cindy na nagsusuka. Pinaghalong itim at berdeng likido ito at parang may buo-buong dugo. Grabe, Sir Gimbal. Sobrang nakakadiri. Meron ding hindi magandang amoy ang suka ni Cindy. Alam kong nagulat kaming lahat. Pero si Cindy, parang hindi apektado. "Oh, Cindy, ayos ka lang ba?" Tanong ng leader namin na alalang-alala sa nangyari kay Cindy. "Oo, ayos lang ako. Huwag niyo ako alalahanin." Sabi nito, sabay punas ng kanyang mga labi. Hindi niya napansin ang tuloy-tuloy niyang pagduduwal, kasabay ng pagpatak ng itim at pulang likido. Hanggang sa napatakbo ito sa CR sa bandang likod ng stage. Hindi naman siya pinansin ng iba na abala nga sa panonood. Pero ako, Sir Gimbal, kita ko, Sir Gimbal, ang mga nangyayari sa kanya. Kaya naman, sinundan ko siya. Malayo pa lang ako ay rinig ko na ang paghugulhol ni Cindy. Iyak ng takot at kawalan ng pag-asa. Kinatok ko ang pinto para alamin ang sitwasyon niya. Pero, "Umalis ka! Kaya ko ito!" Sigaw nito habang pinagtatabuyan ako. "Cindy, buksan mo ang pinto, huwag kang magmatigas." Naiinis na ako kay Cindy dahil sa katigasan ng ulo niya. Ayaw niyang sumunod at ayaw niya ring maniwala sa akin. "Hindi mo ba ako naririnig? Umalis ka na! Umalis ka na!" Patuloy nitong sigaw, kasabay ng pagsuka niya. Nagtalsikan pa nga sa sahig ang kanyang mga idinuduwal. At ang nakakadiri din, may itim na parang mga seaweeds dito. Mas lalo akong kinabahan sa nangyari kay Cindy. Kaya naman, minabuti kong tumawag ng janitor para mabuksan ko ang CR. "Huwag kang aalis. Tatawag ako ng tulong. Diyan ka lang, babalik ako." "Huwag kang makulit, Jim. Please naman." Pagmamatigas pa rin ni Cindy. Pero hindi ako nakinig. Lalo na't nakikita ko na nahihirapan siya. Alam ko na matigas ang babaeng iyon. Pero alam kong nagtitigas-tigasan lang siya. At higit alam ko kung anong makakabuti sa kanya. Dahil nga kita ko kung paano siya nahihirapan nung mga oras na iyon. Sa sobrang pag-aalala ko, naisip ko na baka ikamatay pa niya ito. Pero hindi pa nga po ako nakakalayo nang lumabas ito sa CR. Nagtatakbo pababa ng hagdanan.
Nakasalubong siya ng ilan na takang-taka kung bakit gano'n ang itsura ni Cindy. Sobrang baho ng lumalabas na likido sa kanya at amoy na amoy iyon sa hallway. Nagbubulungan ng iba at nasa isip nila na baka naabutan lang ito ng dumi, kaya mabaho ito. Hinabol ko siya, pero sa kadali-dalian niya na makalayo ay nahulog siya sa hagdanan, dahilan para mabagok ang kanyang ulo at nawala ng malay. Sa totoo lang, Sir Gimbal, ay hindi na kami nakahabol pa sa contest dahil sa abiryang nangyari. Kami na nga sana ang sasalang, pero wala kami ni Cindy, kaya nga ganun na lang ang inis ng mga kabanda namin. Galit na galit rin yung leader namin, pero wala kaming magawa dahil nangyari na nga. At kahit nga pinaghirapan namin mag-ensayo, pero hindi talaga natin malalaman ang mga mangyayari. Dinala lang namin si Cindy sa pinakamalapit na ospital dahil sa aksidente. Pero wala naman nakita ang doktor na pwedeng dahilan ng kanyang pagsusuka ng madumi at mabahong likido. 3 araw siyang namalagi sa ospital, pero wala pa ring pagbabago. At kahit nga walang malay ay patuloy pa rin ang paglabas ng itim na bagay sa bunganga nito. Umaalon rin ang kanyang lalamunan na para bang may sarili itong buhay. Kaya naman, nagdesisyon ako dahil wala namang kamag-anak si Cindy na magdidesisyon para dito. Dinala ko siya sa albularyo hanggat wala pa itong malay. At dun ay sinimulan ng albularyo ang dapat niyang gawin sa karma na inabot ni Cindy sa kamay ng lola ni Rita. Kinakailangang maagapan ito agad kung ayaw mong mamatay ang babaeng ito. Gawin niyo po ang lahat, Manong. Huwag kang mag-alala. May oras pa tayo. Nakita nga ng albularyo ang pinsala na inabot ni Cindy. At para nga mawala ang sumpa sa buhay ni Cindy, kailangan niyang maranasan ang buhay na sinapit ni Rita. Ilang araw siyang pinauusukan ng matandang albularyo. Anong ginagawa niyo sa akin? Jim, bakit mo ko dinala dito? Ayaw ko dito. Hindi naman kasi ako naniniwala sa kulam. Sigaw ni Cindy nang magising ito na puno ng pinaghalo-halong katas ng kung ano-anong halaman. Wala akong magawa kundi ang talian siya dahil ayaw niya ng ginagawa namin. Hanggang sa matapos nga ang ritual at nakaramdam na siya ng pagkaginhawa ng katawan. Hindi na siya makapalag at parang inuugoy siya ng duyan para maidli. At nang makatulog ito muli, doon ay nagsilabasan muli ang itim na sugat na may mga maliliit na uod na nagsisilabasan. Tumutulo rin ang kanyang itim na dugo at sobrang masangsang na amoy na galing dito. Ilang araw din siyang nalumpo at hindi halos makapagsalita. Tanging ang pag-ungol na lamang ang aking naririnig sa tuwing mararamdaman niya ang sakit. Awang-awa ako sa kanya, Sir Gimbal. Ang dating masungit at makinis na si Cindy, ngayon ay naging mahina, lumpo at puno ng sugat na babae. Hindi nga ako makatitig sa kanya ng matagal. Pero nagdarasal ako na sana mapatawad niya ang kanyang sarili sa mga bagay na ginawa niya sa kapwa niya. Siguro, tama lang talaga yung kasabihan na kung ano ang iyong itinanim, ay siya mo ring aanihi. Isang buwan mahigit si Chen sa bahay ng albularyo at halos araw-araw din akong naruroon. Alam kong naging masama siya, pero hindi naman ibig sabihin ay palagi na siyang masama. Hindi ko siya iniwan hanggang sa isang araw. Umiyak ito at nagdasal. Hindi ko alam kung maaawa ba ako sa kanya dahil sa pagluhod niya sa santong kaharap niya. At kahit hirap ay nagawa niyang sambitin ang salitang patawad. Alam ko na para kay Rita ang mga salitang iyon at para na din sa lola nito. Hindi man niya mababawi ang kanyang mga ginawa, pero mas minabuti niyang harapin ang buhay na siya rin mismo ang may kagagawa.
At unti-unti nga namin nakikita yung pag-ayos ng sarili ni Cindy. Sa tulong na rin ng halos araw-araw na ginagawa ng albularyo sa kanya, ay mabilis siyang nakabangon mula sa mga sugat na kanyang naranasan. Paunti-unti nga rin ay nagagawa na niya muling maihakbang ang kanyang mga paa. Salamat, Jim. Hindi mo ako iniwan. Kahit na naging masama akong tao. Hindi naman palaging iniiwan yung mga tao kahit naging masama sila. Lahat naman tayo nagkakamali. At bawat mali natin, may leksyon tayong natututunan. Sabi ko habang nag-aasikaso kami para umuwi. Hindi leksyon ang napunta sa akin, kundi karma. Pabiro nitong sabi pero totoo. Ilang araw nga po matapos ang lahat, bumalik na sa normal ang lahat. Tinanggap ulit kami ng banda namin. At kahit wala ng contest, ay dumagsa naman ang gig namin dahil sa galing at husay sa pag-awit ni Cindy. Buti na nga lang at wala ng kababalaghan ang nangyayari ulit sa akin at naging maayos na muli ang takbo ng buhay ko. Gusto ko nga sana na kasama ko si Cindy sa pangarap ko. Pero ayaw pa niya dahil gusto daw niyang matupad ang lahat ng gusto niya bago makipagrelasyon sa iba. Hindi naman ako nagpumilit pa at sa ngayon ay magkaibigan pa rin kaming dalawa. Siguro sa susunod kong kwento, magkasama na kami. Maraming salamat Sir Gimbal sa iyong pagbabasa. At maraming salamat din naman sa iyong mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana po ay marami pa kayong maitampok na kwento dahil lagi po akong nakikinig sa inyo. Bukod po kasi sa mga nakakatakot yung istorya ay may napupulot rin pong aral ang bawat manunood. At yun po ang kinagandahan sa channel nyo Sir Gimbal. Hindi lang basta puro pananakot, kundi nagbibigay din ito ng inspirasyon sa bawat isa na kung may mali man tayong nagawa sa nakaraan, ay hindi pa naman huli ang lahat para magbago tayo para sa hinaharap natin. At dito na po nagtatapos ang ating kwento sa ngayon. At maraming salamat po sa laging pakikinig sa aking mga kwento. At sana po ay patuloy pa tayong lumaki at mas dumami. At sa mga gusto nga po palang magpa-shoutout, mag-iwan lang po kayo ng komento kung taga saan po kayo. At ilagay nyo rin po ang inyong pangalan para ma-shoutout ko po kayo ng maayos. Yun lamang po at maraming salamat. At kung bago pa lang po kayo sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. At huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video.